Sa pag-atake ni Igor ay ang siya namang tarantang pagbabala pa lang ng mga rifle ng mga kasamahan ni Miguel. Ngunit bago nila magawa yun ay nadagit na agad ang isa doon ng punong mandirigma ng mga abat. Walang iba kundi si Igor. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Ngunit kasabay ng pagtaas ng abat sa lalaking kasama ni Miguel ay siya namang pagtarak ni Miguel ng kanyang hawak din na patalim sa lupa. Sabay bulong din ito sa hangin ng mga orasyon sa karunungan nito at sa ere naman sa bilis ng mga kaganapang ito. Bigla na lang nang hinanon si Igor sa kanyang paglipad na para bang may isang nilalang ang sumabit sa likuran nito na napakabigat. Kaya doon ay nabitawan naman ni Igor ang kanyang nadagit na lalaki dahil sa kagustuhan nitong gumaan ang kanyang paglipad. Ngunit sa pagbitaw niya sa lalaki ay mas lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Igor sa kanyang sarili, dahilan upang biglaan na lamang ang pagbaba nito sa lupa ng padausdos. At sa paglapag nito sa lupa, sabay bunot na noon ni Miguel ng kanyang itak sa lupa at sabay wasiwas noon sa lugar na kinalagpakan ni Igor. Ngunit kahit medyo malayo ang espasyo noon ni Igor mula sa kinatatayuan ni Miguel, sa pagwasiwas noon ng kanyang patalim ay bigla na lang humiyaw si Igor na para bang tumama sa kanya ang talim ng itak ni Miguel. At sobrang nanghina ito sa ginawang yun ni Miguel sa kanya at bigla na lamang yun bumalik sa pagiging tao. Sabay binaril si Igor ng isa sa mga kasamahan din ni Miguel. Di sigurado kung patay na noon si Igor, ngunit kasabay ng putok ay ang pagsasagabunan naman ni Dato Ojera at mabilisang pag-atake sa mga kalaban na may hawak ng mga rifle at patalim. Samantala ay nagbago na rin naman ang kaanyuan ang isa sa mandirigma ni Ojera at si Sail dahil tumba na nga yung isa at pati yung dalawang binatilyo. Si Arsalan at Idol ay nagsaaswang na din, ngunit ang kanilang itsura lang noon ay nasa anyo ng pagiging tao. Pero mas lalo lamang naging matipuno ang kanilang pangangatawan. Tapos ay tinubuan lamang ang kanilang mga pisngi ng makapal na balahibo na itim. Lalaban kami! Lalaban din kami! Sigaw pa ng dalawa. Ngunit noon ay nasa harapan pa nila si Saila na para bang humaharang pa sa kanilang dalawa. Sabay nang makita ni Sail si Ojera na nakipaglaban na nga sa grupo ni Miguel. Arsalan, Idol, hindi ngayon. Pang-aawat nito sa dalawa sa kabilisan ng pangyayari. Halika kayo, dumiretso na tayo sa turugan. Yakang-yaka na ng ama mo yan, Arsalan. Pero tito, patay na ata si Igor. Salita naman ni Idol na pakontra na naman. Huwag matigas ang ulo! Sumunod kayo sa akin! Sigaw ni Sael sabay angil sa dalawang binata, kaya doon ay nanahimik ang dalawa. At sa pagtakbo ni Sael, labag man sa kalooban ng dalawa. Iniwan na ng mga ito si Dato Ojera sa laban, kasama ang isang nakahandusay na mandirigma ng Dato at isang mandirigma nito na lumalaban kasama niya. At ang hindi pa kumpirmado na kung patay na nga si Igor. Nasa gabunang anyo noon si Ojera, pero hindi pa sagad sa kaanyuan ng gabay niyang si Astaroth. Magkakasabay lang ang mga pangyayaring ito, kaya naman sa usapan ni Sael at ang mga binata, baon ni Ojera ng kanyang malapunyal na kuko sa isang may hawak ng rifle na siya ring bumaril kanina kay Igor.
Inuna niya yun dahil sa galit nito. Samantalang ang mandirigma naman ni O'Hara na isang gabunan din ay kasalukuyan na noong katunggali si Miguel. At sa pagliwanag nga ng mata ni O'Hara sa pagtingin niya kay Igor pagkatapos niyang patayin ang may hawak nung barel. Saglitang tingin lang yun, pero doon ay nakumpirma niya. Napatay na nga si Igor sa kanyang pagkakakita. At sa paggumun sa kanya ng kalungkutan, biglang isang patalim naman ang muntikan ng tumagas sa kanya. Halos dumampi na yun sa kanyang balat dahil nasagi na noon ang kanyang mga balahibo. Buti na lang, mabilis pa rin ang kanyang pakiramdam kahit na ginumon na siya noon ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nga ni Igor. Pero marapat man na siya ay magdalamhati ng mga oras na yun, pabagalin natin ang ating mga imahinasyon sa mga pangyayari dahil kahit napaluhan na nun ang dato, kailangan pa rin nilang makipaglaban para sa kanilang buhay. Dahil kung di rin naman sila kikilos ng mga oras na yun, ay maaari na silang patayin ni Miguel at ang mga alagad nito. At sa bawat pagkumpas ng mga braso ni O'Hara sa pakikipaglaban sa mga yun, sa bawat tutumba sa kanyang makakaharap, ay siya namang pagbagsak ng bawat luha nito sa lupa. Galit, kabigatian para kay Igor ang nararamdaman ni O'Hara nun sa bawat pag-atake. At sa pag-ilag nito sa mga patalim o gulok na hawak ng kanilang mga kalaban, sa bawat pagtagas ng dugo, ay siyang nangis ni O'Hara ng kalungkutan. Dahil kung tutuusin, sa tagal na ni O'Hara na naging dato, ayaw na niya sana ng karahasan. At dahil nga sa karahasan na yun, ay namatay na naman ang isang loyalista niya. At sa kamalayan nga ni O'Hara ng mga sandaling iyon, sa kanyang nararamdaman ay di na niya namalayan na halos naubos na niya ang mga taong tumambang sa kanila. At iilan na lang ang natitira kasama si Miguel. Pero nangis naman ng mandirigma ni O'Hara dahil sa paglingon niya sa kinalalagyan ni Miguel at ng isa rin niyang kasamang gabunan. Nakabaon na ang itak ni Miguel sa dibdib ng mandirigma. Patay na rin ang isang mandirigma nun ni O'Hara. At ang matindi nito, sunod pa doon na nakita ni O'Hara ang paninigurado ng isang kasamahan ni Miguel na patayin na ng tuluyan ang nakahandusay nitong kasama pa na isang mandirigma nito na tinamaan kanina ng tigalpo. Nang makita yun ni O'Hara, angil nito ng galit, sabay palit na naman nito ng anyo sa kaanyuan ng demonyong si Astaroth. At sa pagpapalit anyo ng dato, kahit nakita noon ni Miguel ang kaanyuan ni O'Hara, sa pagkakataong ito ay nagimbal na siya sa kanyang nakita, pati ang kanyang mga kasama dahil sa malahalimaw na kaanyuan nito. Ngunit dahil sa kagustuhan noon ni Miguel na tapusin na si O'Hara ng gabing iyon, ay hindi nila inatrasa ng nagtatangan ng mutya ng kadatuan. Angil pa ni O'Hara, "Sinasabi ko na, isa kang salot na dyablo! Ngayon ay pinakita mo na ang tunay mong kulay! Ha! Dito ay mas lalo akong magagalak na patayin ka! Mga kasama, unahan niyo na siya!" Salita ni Miguel na parang una niyang isinubo ang mga kasama nito sa pakikipaglaban kay O'Hara.
At habang sumusugod na noon ang mga kasamahan ni Miguel kay Ojera, doon ay nag-umpisa namang mag-orasyon si Miguel sa kanyang hawak na patalim. At atin-atin din lang mga kabagis, lingid pa sa kaalaman noon ni Ojera, ang kakayanang tinatangan din ni Miguel ay ang talisman mismo ng tubig. Ang 7 kapangyarihan ng kahilingan sa tubig ng ilog o isang bukal. Sa mga hindi nakakaalam, ipapaliwanag natin ito. Sinasabi ng mga unang mag-aagimat o mga antingero noon, ayon sa aklat din ng lihim ng kalikasan, na kung gusto mong matangan ang ganitong kakayahan, ay kailangan mong abangan ang pagtigil ng pag-agos ng tubig sa batis o sa isang bukal sa oras ng 12:00 ng gabi, at mas maigi ang bisa nito sa tuwing Biyernes, o di kaya mas mabisa pa rin ito sa tuwing araw ng Biyernes Santo ng gabi, 12:00. At ano naman ang kakayahan na maibibigay nito sa'yo? Tanong nyo. Depende. Depende sa hihilingin mong kakayahan, anila. Lalong-lalo na kung patungkol ito sa kakayahang pang-pisikal lamang. Dahil ganito daw ang gagawin kung sakaling nagawa mo ngang makita ang pagtigil ng agos ng tubig sa batis o isang ilog, kasama din ng mga ilang bulong ng orasyon. Kung may nalalaman ka, uminom ka ng 7 beses sa tubig ng ilog na yon o bukal, at sa kada inom mo ay bibigkasin mo lang ng pabulong sa ilog ang kakayahan na ninanais mo hanggang sa marating mo ang 7 bilang. At ang gagamitin mo lang sa iyong pag-inom ay ang iyong palad. Sa madaling sabi, 7 pag-inom para sa 7 ring kakayahan. Kaya't sinabing 7 kahilingan sa tubig ng talisman. Dahil dito ay wala ka nang kakailanganin pa na agimat o mutya. Dahil ang kapangyarihan o bertuda ay ang tubig na ininom mo na ng gabing iyon sa pagtupad nito ng iyong kahilingan. Balik tayo sa kwento. At sa pag-atake nga ng mga kasamahan ni Miguel sa nagngingit-ngit na galit na si Ojera, putok at pagsunggab ng patalim ang ginawa ng mga ito. Ngunit baon ng kanyang mauko sa mga ito. Walang kahirap-hirap na pinataob ni Ojera noon ang mga kasamahan ni Miguel. At sa huling pagkawit nga ng mga kuko ni Ojera sa katawan ng isang lalaki, angil pa ni Dato Ojera, sabay bigla ang pagbunot ni Ojera ng lalaking yon sa kanyang mga kuko sa pamamagitan ng paghagis nito mismo sa harapan ni Miguel. Ngunit pagbagsak nun sa harapan ni Miguel, di naman ito natinag. Bagkos ay nagsalita ito ng, Halimaw! Matagal ko tong pinaghandaan, kaya't hindi matatapos ang gabing ito na hindi kita napapatay! Salita ni Miguel. Ngunit bigla nang inatake ni Ojera si Miguel nang wala nang sabi-sabi pa. At ang isang kakayahan naman ni Miguel na nahiling nito sa tubig ay ang bilis uliksin nitong kumilos. Pero di siya nun umilag. Isinangga nito ang diklap ng kanyang patalima. Ngunit sa lakas ng pagtama naman ng mga kuko ni Ojera, tumilapon si Miguel. Ngunit sa pagtilapon naman ni Miguel ay para bang walang nangyari sa kanya. At agad itong nakabangon. Umangil nun si Ojera sabay ng pag-atake ni Miguel gamit ang itak nito. Pero sinabayan naman yun ni Ojera kasabay ng pagsasalubong nilang dalawa. Mabilis ang pagdadaupang atake nila sa isa't isa. Kaya't lumampas nun si Miguel kay Ojera at lumampas din si Ojera kay Miguel. Yung parang nagsalisi lang sila at nagpalit ng kinalalagyan. Ganon.
Ngunit sa pagbaling ni O'Hara ng kanyang katawan o paningin kay Miguel, naramdaman niyang nanghina ang isa niyang paa at nang tignan niya ito, nagkasugat iyon ng malalim. Isang bagay na matagal na niyang hindi naranasan mula nung siya ay huling nakipaglaban sa Raha. Ngunit bigla din namang napaluhod nun si Miguel. Nagawa nitong pinantungkod ang kanyang patalim upang hindi siya tuluyang matumba. Sabay lingon na rin kay Dato O'Hara at salita niya ng hanggang ngayon, halimaw pa rin ang turing ko sa'yo at karibal, kung di dahil sa'yo. Dahil sa'yo ay nasira ang plano namin ni Atara. Matagal kong kinimkim ang galit na to sa'yo, O'Hara. At bakit ka pa dumating sa Baryo Pugto? Ikaw ang nag-umpisa ng sumpa sa baryong yon. Kaya nasira ito. Ngayon ay sisirain ko din ang binuo mong baryo kasama ka. Mga bigkas ni Miguel na may halong hangos at hinanakit kay O'Hara, nabitbit pala nito ng mahabang panahon. Habang hawak-hawak nito ang kanyang tagiliran, dahil malala din pala ang tama nito dahil sa kanilang pagsasalpukan ni O'Hara. Tama na Miguel. Oo, alam kong may kasalanan din ako. Pero hindi ko pinilit si Atara na ako ay mahalin niya. Siya ang pumili sa akin. At ito ang buhay, Miguel. Ang totoong buhay ng mga lalang. Kailangan mo lang tanggapin ito sa iyong sarili. Ang mundo ay hindi isang paraiso ng kaligayahan lamang, kundi pati kabighatian. Napatay niyo na ang ilan sa aking kasamaan. Kaya tama na. Wala akong bitbit na sama ng loob sa iyo, Miguel. Kahit pa noon. Yang bitbit mong hinanakit sa akin ay problema mo mismo sa iyong sarili. Huwag mo kasing ilagay ang utak mo sa ulo mo sa baba. Minsan ay naging tama rin talaga si Itay Pasyo na baka nga tinubuan ng gabi ang ulo mo sa baba. At yan ang nagpalugmok sa buhay mo. Huwag mong isisi sa akin ang iyong kasalanan. Dahil lahat tayo'y makasalanan. Wika ni O'Hara na kahit na sa puntong ito, kahit ang tangan nito ay nasa kaliwa, ay taliwas pa rin sa kanyang paniniwala. Mukhang linilok na nga ng mahabang panahon ng kahusayan o karunungan ni O'Hara sa kanyang pagiging pinuno ng baryo nito, sa kagustuhan nito para sa tama sa pamumuhay ng mapayapa. Dahil kahit sa puntong ito ay di pa rin niya tuluyang pinaslang si Miguel. Pagkatapos kasi ng mga katagang kanyang binitawan ay siya na ring pagtalikod nito kay Miguel. Bumalik ka dito! Bumalik ka dito! Bumalik ka dito, O'Hara! Halimaw ka! Papatayin kita! Sigaw ni Miguel. Ngunit wala na rin itong magawa. Dahil sa ang isa sa kamay nito na dapat na umahawak sa sandata niya ay siya na ring humahawak sa tagiliran nito sa tumatagas niyang dugo. Alam ni O'Hara noon na wala na ring saysay na patulan niya pa si Miguel ng mga oras na yun dahil wala na rin yung laban. Sa katunayan ay kung wala nang sasaklolo kay Miguel sa mga oras na yun na maiwan na siya ni O'Hara ay unti-unti na rin itong manghihina dahil sa pagkaubos ng dugo nito at tuluyan ng mamamatay. Kaya't ang tugon na lang ni O'Hara bago ito lumipad sa himpapawid. Sabihin mo kung sino man ang sumaklolo sa'yo dito ay pakisabing pakisunog na lang ang bangkay ng aking mga kasamahan. Dahil yun din naman ang kanilang magiging kahilingan sa kanilang pagpanaw. Maaring ito na rin ang huli nating pagkikita, Miguel. Huling sambit ni O'Hara. Sabay lipad nito sa himpapawid upang habulin naman sina Sael, ang anak nito at ang pamangkin niya.
Ngunit sa pag-angat ni O'Hara sa himpapawid sa kadiliman ng gabi, ay natanaw niya ang isang baryo na nababalot noon ng liwanag ng apoy at marami ng usok. At yun ay walang iba kundi ang kanyang turugan. "Bulag ka dito, halimaw!" Tawa at iyak pa ni Miguel na parang bata nung si O'Hara ay umalis na. Dahil rin sa nakita niya, binilisan ni O'Hara noon ang paglipad, ngunit naramdaman niya noon ang presensya ni Saila sa di kalayuan sa baba. Kaya mabilis na bumulusok noon si O'Hara. Malapit na rin naman yun sa kanilang turugan kasi. May mga nakikita pa noong abat si O'Hara na nagliliparan sa paligid. Ngunit sa pagbaba nito, sa kung saan ramdam niya ang presensya ni Saila, kita niyang kasalukuyan ng nakikipaglaban si Saila sa mga abad. Kasama ang dalawang binata. Pagkalito nun ang pumasok sa isip ni O'Hara. Ngunit mabilis niyang inatake noon ng mga kalaban ni Arsalan at Aidel. At mabilis ang dinarag ang mga yun sa lupa. Hindi niya yun pinatay dahil mga kababaryo niya ito. At doon ay tinanong niya ang mga ito pagkatapos ng kataga niyang, "Nasisiraan na ba kayo ng ulo? Anong ginagawa niyo?" Salitang tanong ni O'Hara sa dalawang abad na sakal nito na nakadarag pa rin sa lupa. Sumagot naman yung isa dun ng, "Tapos na! Tapos na ang liderato mo, dato! Kami ng abat ang hawak ngayon sa baryo!" Salita nung isang abat. "Ano? Arsalan? Aidel? Ang mga nanay nyo!" Bigkas ni O'Hara. Alright! Yun mga kabagis ko! Woo! Anyway, so eto na yung sinasabi ko. Nasa gitna na tayo ng pagkasira ng turugan dahil sa bagay-bagay nga na mga nangyari. Nakakalungkot man pero lahat ng liderato ay may katapusan. At ganun din ang kwento ng bangkila ng kadatuan. Bale sa susunod na upload natin mga kabagis, malalaman na natin kung kailan ang magiging finale na ito. Kasi mag-iiba tayo ng series mga kabagis sa kwento naman ng dalawang magpinsan, si Arsalan at Aidel. Kasi dun dudugtong yung pagkakasalin-salin ng mutya ng kadatuan. Pero bago yon, mag-shoutout na tayo mga kabagis ko. Shoutout po kay Precious Bueno Montejo. Shoutout din po kay Adrian Alojado Ramos aka Bulag na Anghel. Yon, shoutout sa iyo kabagis. Shoutout din po kay Joshua Arellano. Shoutout din po kay Rudy Dilenia, Reagan Culantes, Clip Las Prelas ng Bagong Silang Butlog. Shoutout din po kay Arminton Marlon at sa kanyang trabahante daw na si Maki Laranjo o Laranjo. Basta, yun na yun. I-correct nyo na lang ako pagka mali ako. From Labogon, Mandawi City. Shoutout din po kay Rinaldo Masyon from Ormoc City. Shoutout din po kay JR Barde. Shoutout din po kay Marky Kulkul. Shoutout din po kay Dino Lucenio at sa family Lucenio. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Jezreel Isiderio. Shoutout din po kay Luis Barlezo. Shoutout po kay Jackie Put ng Minyano Compound, Gulod Extension, Barangay Muzon, Taytay Rizal. Shoutout din po kay Nicolas Aguilar. Alright, yun muna mga kabagis ko. May nakaligtan ako. Next time ulit. Salamat sa suportang tunay.